Nagbabalik po ang Panahon TV. Mga kababayan, meron na naman tayong binabantay ang isang bagyo. Yan nga po ay si Bagyong Junina. Ngayon, gaano kaya kalaki ang chance na mararanasan natin ang mga pag-ulan sa mga susunod na mga oras? Tara't puntahan na po natin ang Project NOAA ng DOST. Ito po ang Project NOAA website kung saan makikita po natin ang mapa ng Pilipinas at sa tabi naman po nito ang color scale kung nasaan po makikita naman natin ang katumbas na percentage ng chance of rain. So unahin po natin sa bahagi ng Luzon. Malaking bahagi po ng Luzon ay meron po 20 to 50%. Yan po ay halos buong Luzon. Maliban na nga lang po dito sa may Mindoro, pati na rin po dito sa may portion of Bicol region na meron po yung 50 to 80%. Dito naman tayo sa may bahagi ng Kabisayaan, dito po sa may Negros, pati na rin po sa Cebu at sa Bohol, meron po yung 60 to 80% at ang natitirang bahagi po ng Visayas ay meron lamang 30 to 60%. Ngayon, dumako naman tayo dito po sa may Mindanao area. Halos buong Mindanao naman po ay meron lamang 10 to 20%. Maliban na lang po dito sa may Caraga region. Ayan po, nag-iiba po ang kulay. Yan po ay meron 40 to 50%. Para po kayo mismo ay makita ang mga detaling ito, puntahan lang po ang aming website sa www.panahon.tv at nandito rin po ang link para mapuntahan nyo itong Project NOAA ng DOST. Ngayon, dumako naman tayo sa agwat ng temperatura sa selected Asian cities. Diyan po sa Hong Kong, mataas na po ang 27 to 32 degrees Celsius at dito naman po sa Tokyo, Japan, mababa na po ang 23 to 30 degrees Celsius. Dito naman sa Hanoi, Vietnam, meron po 26 to 31 degrees Celsius at dyan naman sa may Singapore, meron pong 25 to 31 degrees Celsius. Dito naman sa Brunei, mataas na po ang 25 to 33 degrees Celsius at dyan naman po sa Rangoon, Myanmar, bahagya pong mababa ang 24 to 28 degrees Celsius. Ngayon, dumako na po tayo sa global weather. Ayon po ito sa WMO o World Meteorological Organization. Unahin po natin sa USA and Canada. Diyan po sa Washington, D.C., meron pong 20 to 29 degrees Celsius. At dito naman po sa may Edmonton, Alberta, may 11 to 23 degrees Celsius. Punta naman po tayo sa bahagi ng Europe. Diyan po sa Rome, Italy, meron pong 21 to 29 degrees Celsius. At sa London, sa United Kingdom, meron pong 16 to 22 degrees Celsius. Dito naman po sa Asia and Middle East, dito po sa Kuwait City, Kuwait, napakainit pa rin po ng temperatura. Yan po iaabot ng 34 to 44 degrees Celsius at sa New Delhi, India, meron naman pong 29 to 34 degrees Celsius. At panghuli na lang po natin dito po sa may Australia and New Zealand. Sa Melbourne, meron pong 4 to 15 degrees Celsius at sa Auckland, meron naman pong 8 to 16 degrees Celsius. Ano nga ba itong water spout? Alamin natin yan dito sa Napapanahong Kaalaman. Ang water spout ay ang isang uri ng buhawi na nangyayari sa katubigan at nagdadala din ng mist. Sa ganitong pangyayari, ang tubig na naguhugis imbudo ay nagmumula sa droplets na nabuo sa prosesong condensation. May dalawang kategorya ang water spout, ang tornadic water spout at ang fair weather water spout. Ang tornadic water spout ay ang tornado mula sa kalupaan na napunta sa katubigan. Ito'y nabubuo pababa mula sa thunderstorm. Katulad ng buhawi sa lupa, ito ay nagdadala ng pagkidlat at pagkulog na sinasabahan ng malalakas na hangin at matataas na alon. Dala rin nito ang malalaking hailstones. Ang fair weather water spout naman ay hindi gaanong malakas dahil nabubuo ito mula sa mahinang ihip ng hangin. Kasabay rin ito ang pamumuo ng cumulus clouds. Nade-develop ang fair weather water spout sa ibabaw ng katubigan at gumagalaw pataas. Ang tornadic water spout ay maaaring gumalaw papunta sa lupa na maaaring maging sanhi ng pagkasira ng mga ari-arian at kapahamakan sa tao. Ngunit ang fair weather water spout naman ay maaaring mawala kapag nakatungtong ito sa kalupaan.